Halos lahat tayo, kapag naririnig ang vitamin K, ang agad na naiisip ay ang mahalagang papel nito sa pagpapabuo ng dugo. Ito ang pangunahing tungkulin ng vitamin K1, na madalas nating nakukuha mula sa berdeng gulay tulad ng spinach. Ito ang bitamina na pumipigil sa sobrang pagdurugo at sumisiguro na ang ating dugo ay may kakayahang bumuo ng pamumuo tuwing may sugat tayo. Kaya, sa loob ng mahabang panahon, ang K1 ang naging bida sa kwento ng vitamin K. Pero may mas malalim pang sikreto, ngunit, ano kung may isa pang uri, ang vitamin K2, na may lihim at mas malalim na misyon, hindi lamang ito para sa dugo, kundi isang bayani para sa ating mga buto at sa kalusugan ng ugat. Ang K2 ay aktibong gumagabay sa calcium, itinutulak ito papunta sa buto para palakasin, at inilalayo sa malalambot na tisyo tulad ng ugat, kung saan maaari itong magdulot ng pinsala at sakit sa puso. Matatagpuan ito sa fermented foods at karne. Isang tunay na pagkakaiba, ang kritikal na pagkakaiba ng K1 at K2 ay hindi lamang pinagmulan, kundi kung paano sila kumikilos, habang pinoprotektahan tayo ng K1 laban sa pagdurugo. Ang K2 naman ang nagpapanatili ng integridad ng kalansay at cardiovascular system. Ito ang susi sa pag-iwas sa osteoporosis at pagtigas ng mga ugat. Ang hindi pag-unawa rito ay dahilan kung bakit marami ang nahaharap sa mga problemang ito. Kahit may sapat na calcium, panahon na para bigyan ng pansin ang lihim na bayani na ito, ang vitamin K2, para sa mas malusog na kinabukasan. Alamin ang katotohanan ngayon.